Bago ang lahat, luma muna. Si LaMelo Ball naging laman ng media nitong mga nakarang araw hanggang TMC umabot yun dahil sa tattoo. Pinatatakpan kasi ng NBA yung tattoo nitong si LaMelo every game. Dahil kung hindi, makakasuhan si LaMelo at mapapagmulta pa siya ng liga. Against di umano yun sa policy na maglalagay ng visible brand na makikita sa katawan or jersey na hindi naman sponsor ng NBA. Sinabi sa report na yon na obvious na violation yung ginawa ni LaMelo Ball. Yung LF na logo na nakatato sa may bandang tenga nitong si LaMelo, La France ata ang bigkas dito. Yun kasi ang ibig sabihin nun. Ang buong pangalan kasi niya, LaMelo La France Ball. Middle name niya yun. Naging issue sa NBA yun dahil naging clothing line na yung La France na middle name nga ni LaMelo since 2020 pa bago siya magpa-drop. Tinayo niya yung company na yon or brand. Sa rule ng collective bargain agreement, bawal ang mga branded or commercial logo na ilagay sa jersey or sa katawan ng player na makikita. Pero middle name niya yun eh. Na-violate lang ang rules na yun dahil nga brand name na ni LaMelo yun sa clothing line. Pero ito pa yung isa. Affiliated kasi yun sa Puma na sponsor ni LaMelo Ball. Sinabi din kasi ni LaMelo na matagal niya nang ginagamit ang logo na yon, hindi pa naman yun clothing line dati. Pero ngayon lang niya pinatato kung kailan clothing line na. Sinabi din ng representative ni LaMelo, meron din mga NBA players ang merong corporate logo sa katawan, pero ang sinabi naman ng liga doon, hindi naman sila partner ng mga brand na yon. Actually, mali din yung statement ko kanina na kahit partner or inline sa sponsorship ng player, hindi rin pwede base sa rule. Ito lang kasi yung makikita mo dyan. Pinatakpan ng NBA yung logo ng LF sa may lieg nito si LaMelo. Kasi nga daw visible. Pero kapag in-interview si LaMelo during or kaya post-game, makikita pa rin yung logo ng LF na yon kapag tinaas lang niya yung kamay niya. Dahil pinatato ni LaMelo yun sa kanyang kamay. Hindi yun pinatakpan ng NBA. So visible pa rin yung corporate logo ng LF. Dalawa lang naman kasi ang pwedeng gawin ni LaMelo ngayon. Palitan yung pangalan ng company niya or yung logo or ipa-edit niya yung kanyang tattoo. Hindi naman kasi bago yan sa kanila. Dati si Lonzo sinabihan ng NBA na pagmumultahin dahil naman sa tattoo niya na big baller brand sa may braso nung naglalaro siya sa Lakers. Lagi niyang tinatakpan yun para hindi makita dahil nga pagmumultahin siya ng NBA. Ang ginawa no ni Lonzo, pinabago na lang yung tattoo at ginawang dice para lang hindi mapagmulta ng liga. Si J.R. Smith dati mayroong tattoo ng Supreme brand dito sa may binte. Kung sa Batangas yun, yung Supreme, ito yung bus mula Batangas City hanggang Lucena. Nagpatato si J.R. Smith sa may binte nung nasa Cavaliers pa siya. Ayon dito kay J.R. Smith, libre lang yun at hindi niya pinabayaran sa brand dahil yun lang talaga ang gusto niya. Ang sinabi din ng NBA, lahat ng games na hindi tatakpan ni Smith yung tattoo pag mumultahin siya. So hindi ko lang maalala kung nagsuot din si J.R. Smith ng sleeve na may brand name ng Supreme. So si Kelly Oubre Jr. nagsuot ng leg sleeve dati na may brand. Agad niyang inalis yun during game versus Brooklyn Nets dahil hindi naman niya alam na bawal. So may gray area kasi dun. Si Nick Young noong mga 2013 nagsuot ng sleeve sa may braso pero yun collaboration naman ng Nike at ng NBA kaya hindi pinansin. Ang dahilan lang naman ng liga kaya pinagbabawal yung paglalagay ng logo or corporate brand dahil noong mga 2013-2014 season si Iman Shumpert nagpagupit ng may logo ng Adidas sa likod. Yun din ang unang taon ni Commissioner Adam Silver. Agad pinagsabihan si Shumpert noon at pinatanggal yung logo ng Adidas sa likod ng ulo niya. Ang sinabi pa noon, ang 30 teams sa NBA makaka-generate ng $100+ million kung ilalagay na lang yung mga logo sa jersey ng mga teams. Hindi rin alam ni Shumpert na merong ganong rule. Nabase din sa report, inadapt yun ng liga mula sa MLB noong 2011. Ng 2017 season, dito naman nagsimulang mag-add ng patch sa jersey. Nakikita ang NBA mismo ng $100 million per year. Base din yan sa sinabi ni Commissioner nung nagpalagay si Shumpert ng logo ng Adidas sa likod niya. Si D-Wade naman dati naglagay ng band-aid sa mukha noong mga 2009. Meron kasi siyang injury nun. Pinaalis agad ng liga yung band-aid dahil di umano personalized. Hindi naman pinagbabawal ang paggamit ng band-aid, wag lang maglalagay ng brand. Pangalan ni D-Wade yun. Pero ang dahilan di umano nun dahil sa hip-hop culture. Ang nagpasikat kasi dati ng face band-aid
bukod sa Flame of Recca, si Nelly. Ang dahilan nun na injured din sa may mukha si Nelly nung naglalaro siya ng basketball at naging passion statement niya yun. At dati pa sa panahon ni Commissioner David Stern, mahigpit siya sa dress code lalo na kay Iverson na noon pinopromote din yung hip-hop. Yung isa naman dati, tinigil ni Lebron yung naging trending sa internet, yung Taco Tuesday. Kaya siguro tinigil, wala na si Taco Fall. Pero ang reason kasi noon, merong unang gumamit ng brand na yon. Ang nakita ko lang talaga may-ari ng trademark ay Taco John's since 1989. Pinaglalabanan kasi sa korte ang phrase na yon, dapat hindi pina-trademark yung Taco Tuesday. Si Lebron noon nag-file na i-trademark sa kanya yung Taco Tuesday pero hindi pinayagan since meron na nga nauna ang Taco John. Kaya noon hindi na sinasabi ni Lebron yung Taco Tuesday, either Taco or kaya Tuesday, hindi niya pinagsasama yung dalawang word na yon. Kasabay din kasi ng taon na si Lebron kinasuhan dahil ginamit lang niya yung picture niya na kinuha ng isang photographer. Nagkaroon kasi ng settlement doon. Ang ginawa ni Lebron, kinasuhan din niya ng $1 million yung photographer dahil ginamit siya sa picture para naman sa photo agency. Kaya nagsettle na lang. Kaya bigla rin nag-ingat noon si Lebron sa mga brand. Kung maalala nyo pa dati, sinigaw ng mga fans yung Taco Tuesday during Lakers game versus Memphis ata yun. Ang sponsor ng NBA, Taco Bell. Yung Taco Tuesday, naka-trademark yun sa Taco John. So magkaibang brand. Ang sinabi ng representative no ni Lebron, kaya nasa balita, ipapa-trademark niya, ay ginawa lang nila para hindi makakasuhan si Lebron every time na sasabihin niya yung Taco Tuesday. Bigla na lang din tinigil niya yon ng ilang taon hanggang nitong 2023 sinurrender ang Taco John ang Taco Tuesday. Free for all na ang phrase na yon. Kaya sa commercial, nagamit ulit ni Lebron noong mga June ang Taco Tuesday. Hindi lang niya mapa-trademark yun. Easy target kasi si Lebron ngayon sa mga kaso dahil nga sa meron siya. Billionaire na si Lebron. Tulad na lang ng isang pelikulang pinroduce niya. Kinasuhan din siya doon. Kaya kalimitan yung mga NBA players ngayon nakakasuhan at nadadaan yung sa settlement. Dumadami pa yun. Dahil si LaMelo Ball, under dati siya ng Big Baller brand. Kinasuhan siya at yung pamilya niya ng $200 million dahil sa trademark. Itong nagkaso na to yung co-founder ng brand. Ang tinawag nilang trademark doon si LaMelo. Dahil nga dati siya yung ginamit ang tatay niya bilang endorser ng brand bago pumasok sa Puma. Kaya nadamay din yung Puma sa kaso. Nasira di umano ang brand ng Big Baller dahil sa naging aksyon ng pamilya ni LaMelo. Kasama dito si Lonzo at si D'Angelo. Doon nag-iingat ang NBA lalo na merong mahigit $200 million na kontrata si LaMelo at hindi rin naman nila alam kung sino ang kasama niya sa La France clothing brand ni LaMelo. Pwede kasi mag-cost din ng kaso yun. Kaya nga sabi ko dati kanina, madali ngayong kasuhan ng mga NBA players dahil sa pera at sa laki din ng contract. Tingnan nyo na lang yung nangyari kay Ja Morant nung nalaman na makakakuha siya ng malaking kontrata, naglabasan yung mga kaso niya na mahigit 1 taon na nakakaraan at ngayon nga suspended pa siya.